Unang-una, gusto kong sabihin sa'yo na hindi mo dapat ikinakahiya ang iyong sarili. Hindi mo dapat ikinakahiya ang tunay mong pagkatao. Dapat proud ka kung sino ka. At huwag mo nang pansinin kung ano ang sinasabi ng iba tungkol sa'yo. Ang rason kung bakit sinasabi ko to sa'yo, dahil ito ang pinakaunang hakbang para maging positibo ang buhay mo. Ang lipunan natin ngayon ay napaka-kritikal na. Bakit? Ang buhay natin ay madalas sinusukat o ikinukumpara sa pamantayan ng lipunan. Para bang wala na tayong sariling pamantayan. Kaya tayo rin ay nahihiya kung ano ang buhay natin, kung ano ang pamumuhay natin, kung ano ang ginagawa natin sa buhay. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo ay nagtatago sa likod ng maskara. Marami tayong tinatago. Tingnan mo ang mundo, napakataas ng standards. Sa totoo lang, hindi mo dapat ikahiya ang iyong buhay. Kahit mahirap ka, kahit hindi mamahalin ang suot mo, kahit hindi ka pa nakakakain sa mamahaling restaurant, hindi mo dapat ikahiya yun. Hindi ka dapat mahiya kung ano ang trabaho mo. Kahit mababa ang posisyon mo sa kumpanya, kahit kargador ka, kahit mangingisda ka, kahit magsasaka ka, kahit ano pa ang trabaho mo. Ang trabahong yan ay hindi trabaho lang. Huwag mong sabihin na magsasaka ka lang. No, stop saying that. Napakarangal ng trabahong yan. Hindi mo dapat ikahiya yun. Hindi mo dapat ikahiya kung maliit ang bahay mo o kung sino ang kasama mo sa bahay. Tandaan mo ito. Ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ay ang paglikha ng kaligayahan sa iyong sariling buhay. Pati na rin sa buhay ng ibang tao. Pasayahin mo ang sarili mo. Pasayahin mo ang iba. Yan lang. Hindi mo dapat tinatago ang tunay mong pagkatao dahil lang natatakot ka o nahihiya ka na may magsabi sa'yo na ang cheap mong tao o baka pagtawanan ka nila. Hindi mo dapat gawin yun. Buhay mo ito at wala na silang pakialam doon. Kaya heto na ang 10 bagay na dapat mong gawin para gumaan ang buhay mo. Number 1. Alagaan mo ang iyong sarili. Sa sobrang kabaitan mo, palagi mong inuuna ang iba. Wala namang masama doon, pero magtira ka rin ng pagmamahal sa sarili mo. Alagaan mo ang iyong sarili. Tandaan mo, sa kahuli-hulihan, sarili mo lang ang iyong kakampi. Maniwala ka man o hindi, mahirap makatagpo ng mga taong aakay sa'yo. Kung naghihirap ka na, sobrang busy mo na sa buhay. Busy sa pag-aalala sa ibang tao, lalo na sa pamilya. Kung abroad ka, palagi mo silang iniisip. Pinapadalhan mo sila ng pera o mga bagay. Habang ikaw ay nagpapakapagod. Kahit hindi ka abroad, tumutulong ka pa rin sa mga magulang mo. May iba, pinapaaral nila ang kanilang mga kapatid. Uulitin ko, walang masama sa mga ginagawa mo. Kabutihan ang ipinapakita mo. Pero ang tanong ko sa'yo, kumusta ka? Kahit hindi mo sagutin, alam ko, ramdam ko, na pagod ka na. Alam mo ba kung bakit napapagod ka na? Nakalimutan mo na kasi ang importanteng tao sa mundo. Ikaw yun. Wala ka ng oras para magsaya. Wala ka ng oras para gawin ang gusto mo sa buhay. Wala ka ng oras para makapag-isip ng maayos. Wala ka ng oras para mapag-isa. Paano gagaan ang buhay mo? Paano ka sasaya? Paano maging positibo ang buhay mo kung sarili mo ay napapabayaan mo na? Pag-isipan mo yan ng mabuti. Number 2, ilabas mo ang iyong nararamdaman. Yan ang pinakamainam gawin. Huwag mong kimkimin ang iyong nararamdaman. Malungkot ka ba ngayon? Galit ka ba? Nagdadalamhati ka ba? Naiirita ka ba? Ano man ang nararamdaman mo, huwag kang mahiya na ipahayag ito. Suppressing your emotions, whether it's anger, sadness, grief, or frustration, can lead to physical stress in your body. Alam kong ayaw mong mangyari yan, di ba? Kaya matuto kang magpahayag ng iyong nararamdaman. Kasi kung patuloy mong kinimkim ang negatibong emosyon mo na yan, ikaw ang lalamunin nito. Hindi ka magiging masaya sa buhay. Ang mabisang paraan para mailabas mo ang iyong negatibong nararamdaman ay makipag-usap ka sa isang taong mapagkakatiwalaan mo. Kung may problema ka sa asawa mo, makipag-usap ka sa asawa mo. Kung may problema ka sa katrabaho mo, mag-usap kayong dalawa. Kung may iba ka pang problema, tawagan mo ang mga kaibigan mo o pamilya mo. Kasi minsan, kausap lang naman ang kailangan natin. Gusto lang natin na may makikinig sa atin. Gusto natin na may malabasan ng ating mga problema. Number 3, sumama ka sa mga positibong tao. Kung may negatibong tao, may positibo rin naman. The only thing that will change your life is that you must raise your standards. Tanggalin mo ang mga taong humihila sa buhay mo. Those you spend the most time with have a huge influence in your moods, have a huge influence on how you view the world and the expectations you have of yourself. Maraming magbabagong maganda kung positibong tao ang kasama mo.
Magbabago ang iyong ugali, tataas ang kumpiyansa mo, at mas lalong hindi ka na magrereklamo sa buhay. Dahil positibo na ang pananaw mo, isa yan sa mga matutunan mo sa mga taong positibo. In other words, you get to decide who you let into your life and who you spend most of your time with. Number 4, mahalin mo ang iyong trabaho. Kahit hindi yan ang trabahong pinangarap mo, mahalin mo pa rin. Dahil yung trabahong yan ang bumubuhay sa'yo. Sa panahon kasi ngayon, pataasan ng sweldo ang labanan. Kaya nahihiya ka na rin sa kinikita mo. Nahihiya ka dahil ang taas ng kurso mo, tapos napunta ka lang sa mababang posisyon. Hindi dapat ganun ang pananaw mo. Wala na silang pakialam kung saan ka napunta, kung anong ginawa mo sa buhay. Basta hindi lang masama, hindi ka lang nakakaabala sa ibang tao. Ayos na yon. Marami na ngayon ang mga taong nandidikta sa buhay mo. Pati trabaho mo pinapakialaman. Mababa ang tingin nila sa'yo kapag mataas ang kurso mo, tapos mababang klase ang trabaho mo. Lalo kang madi-discourage sa buhay. Pero huwag mo nang alalahanin yun. Mag-focus ka lang kung ano ang nagpapasaya sa'yo. Hindi ka dapat magpapa-apekto sa mga pinagsasabi nila. Hindi naman silang nagbabayad ng mga bills mo eh. Hindi sila nakakatulong. Number 5, matuto kang magpatawad. Siguradong gagaan ang buhay mo kung magpapatawad ka. Kapag may puot na nakatago sa dibdib mo, nakakasira yan ng iyong kalusugan. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa nakaraan. Ang mga bagay ay nangyari na. Kahit anong gawin mo, hindi mo na mababalikan ang pangyayari. Kaya ang tanging gawin mo lang ay tanggapin ito at magpatawad ka. Huwag kang mahiya na magpatawad ka. Hindi ka mahinang nilalang. Forgiving is important to move forward in life. Ito ang tanging paraan para mapalaya mo ang iyong sarili. Masarap pakinggan ang salitang malaya, di ba? Bitawan mo na ang puot at galit dyan sa puso mo para gumaan na ang pakiramdam mo. Number 6, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kailangan mong magtiwala na makakaya mo ang lahat ng pagsubok. Huwag kang mawalan ng pag-asa. May liwanag sa dulo ng lagusan. May mga rason kung bakit nangyayari ang lahat ng ito sa'yo. Kung hindi mo man nakikita ang liwanag, ibig sabihin na wala kang liwanag sa puso mo. Kailangan mo munang magtiwala na makakaya mo. Mawawala ang pag-asa natin kung wala tayong tiwala sa sarili nating kakayahan. So start believing in yourself. Learn to forgive yourself and come off as a better person in these worst situations. Circumstances change and you should not allow them to overrule your thoughts. Having hope gives you the courage to think that things would get better with time, despite the odds being not in your favor. Hope is the only thing that keeps you moving forward. It gives you the strength and the ability to bounce back from whatever the obstacles you are going through. Number 7, mag-focus ka lang sa positibo. Hindi sa lahat ng araw ay smooth lang ang daloy ng buhay. May mga araw din na medyo lumubog ng konti ang mood natin, pero hindi natin nahahayaan ito na bumagsak tayo sa buhay. Kung ang positibong pangyayari ay lumilipas, lalo na ang negatibo, walang mananatiling pareho sa mundo. Hindi natin mahuhulaan kung kailan darating ang masamang panahon. Kaya't huwag nating pangunahan. Hulaan mo man o hindi, may mangyayari talaga sa buhay natin na hindi natin magugustuhan. But thinking positive throughout those bad days will make you more resilient next time you're challenged with one. Look at the situation realistically. Search for ways that you can improve the situation and try to learn from your experiences. Positive thinking is good for your body, mind, and overall health. Number 8, magpakatotoo ka. Huwag mong itago ang tunay mong pagkatao. Sabi ko nga kanina, huwag mong ikahiya kung sino ka. Ito ang isa sa mga pinagsisisihan ng mga tao. Umabot na sila sa taon kung saan napagtanto nila na hindi nila ginawa ang tunay nilang kagustuhan dahil lang sa kakasunod nila sa idinidikta ng kanilang mga magulang o ibang tao. May malaking inaasahan ang mga tao sa atin. Minsan ang inaasahan nila ay hindi natin gusto. Napipilitan lang tayong gumawa sa mga bagay na yon kasi natatakot tayong suwayin ang kanilang gusto para sa atin. Kamusta naman ang sarili mong desisyon? May sarili kang kagustuhan, di ba? May sarili kang pangarap. Embracing your unique self and loving that self is one of the most courageous things you can do. Huwag kang mag-alala kung magagalit sila sa'yo. Magigising lang sila sa katotohanan kung nagtatagumpay ka na sa buhay. Ayon nga sa kanta ni Bon Jovi, it's your life. It's now or never. Number 9, kalimutan mo na ang nangyari. Gagaan ang buhay mo kung wala ka ng binitbit na mabibigat. May nakaraang nagtuturo sa atin sa tamang landas. May nangyayaring nagbigay sa atin ng karunungan. Nagpapamulat sa atin, pero hindi doon nagtatapos ang kwento. May marami ka pang masasalubong ng mga pagsubok sa buhay, pero huwag kang matakot sa mga yon. Banggain mo lang. Huwag mong takbuhan, dahil mas lalo itong lalaki
at mas mabibigatan ka palalo. May mga araw na iniisip mo na sana'y ginawa mo na ang mga bagay noon. Pero wag mo nang isipin yun. Leksyon na yun ng iyong buhay na dapat may aaksyonan ka ngayon. As time goes on, you will be able to make better, more informed decisions, allowing you to create a happier and healthier life. Number 10. Simplihan mo ang iyong buhay. Positibo ang takbo ng buhay kung wala kang maraming hinahabol na mga bagay. Tingnan mo ang mga tao ngayon. Wala nang ibang iniisip, kundi pera na lang. Hindi naman ako hipokrito. Importante rin naman ang pera. Pero mas importante ang ating mental health. Kung may bago silang kagamitan, hayaan mo na. Live within your means. Huwag mong pilitin na baguhin ang lifestyle mo kung hindi mo naman abot. Ikaw lang ang magdurusa sa ganyang gawain. Kung may social standard ang lipunan, huwag mong sundin. Kasi kung standard lang ng lipunan ang sundin natin, mahihirapan tayo. Hindi natin maaabot eh. Dapat may bago kang phone. Dapat maayos ang pananamit mo para magmukha kang mayaman. Dapat may mga alahas ka para astig. Dapat ganito, dapat ganyan. Pag hindi mo magagawa, iniisip mo na parang wala kang lugar sa mundo. Hindi totoo yan. Mas masaya ka sa simpleng pamumuhay. Hindi totoo na kapag mayaman ka, ay wala kang problema. Hindi totoo na palagi kang masaya. Kasi kung pera-pera na lang ang solusyon, hindi sana'y wala nang nadidepress na mayaman. Hindi naman masama ang magpayaman. Pero dapat rin idaan mo sa maayos na paraan. Hindi yung obsession na ang nagtutulak sa'yo. Huwag ka rin mag-alala kung mataba ka o payat ka. Nahihiya ka sa anyo mo dahil sa kakapanood mo yan ng mga sexy at maskuladong mga tao sa TV at sa social media. Mamuhay ka ng simple. Huwag mong abutin ang standard ng lipunan. Paano ka sasaya kung sa panlabas na bagay ka nakabase? Alam ko naman na lahat tayo ay gusto nating maging positibo sa buhay. Gusto natin ng masayang buhay. To do so, it takes a conscious effort, a lot of energy, and sometimes even a lot of time. Happiness comes from within. Alam ko na madalas tayong nag-iisip ng negatibo kaysa sa positibo. It's an evolutionary adaptation. Negative thinking happens to all of us. But if we recognize it and challenge that thinking, we're taking a big step toward a happier life. Ang positibo at masayang buhay ay nagsisimula sa'yo. Step into the freedom of being your unique self. You can be free from living in shame, regardless of what anyone thinks. Know that you're making a positive impact in the world, and that everything outside of that is strictly superficial. Don't forget, it all starts with you.